Hi, magandang araw po sa inyong lahat at nagre-record na naman po ako para sa ating fourth reading of the day. Ito po ay talagang i-record ko po para sa inyong lahat, and I hope na makaresonate po kayong lahat sa ating first, second, third, at bago po kayo pumunta sa ating fourth ay sana po ay napanood nyo na po lahat ang ating first, second, third reading of the day bago po kayo pumunta sa fourth reading natin ngayon. Ayan na, may bonus po kayo. So bago ako umalis, meron po kayong bonus reading para sa araw na ito, no? Kasi bukas po ay peak ng ating ghost month, no? And nasabay pa po na po yung lunar eclipse, no? So gusto ko pong alagaan at yung aking mga alaga ay gusto ko din po talagang bigyan ng protection, para po ma-meditate natin sila. So para hindi po talaga and all of you po na nandito ngayon ay atin pong ipipray, no, at ay i-meditate na maging safe sa ghost month, and I really hope na maayos po ang inyong mga sarili hanggang September 10. After ng September 10 ay okay na po tayong lahat ulit, no? So sometimes kung mga hindi ka naman po naniniwala sa ganyan ay okay lang naman po, pero minsan wala naman pong, sabi nga, wala naman pong problema o wala ako nakikitang masama kung tayo ay sumunod sa mga tradisyon ng mga lolo at lolas natin nung araw. Okay, so ngayon gagawa lang po ako ng random ulit para sa inyong fourth reading of the day. Transformation, ikaw po ay magta-transform sa totoo lamang, no? Kung ikaw po dati sakit na sakit ka, parang hindi mo kakayanin na mawala siya, ngayon maglaway ka, no? Parang ganyan ang peg mo. Kasi nagsisimula ka na pong maging, kahit pa paano, kahit mahal mo pa tong taong to, ikaw po ay nagsisimula ng magkaroon ng realization, and nagiging medyo magaan na po sa iyo ang lahat, hindi ka na po niya magagawang parang lahat po ng mga style niya, trickery niya, basang-basa mo na po yan lahat, no? So sa nakikita ko po ngayong ghost month na to hanggang September 10, alam mo na po kung ano yung arte sa hindi, ang drama sa totoong buhay, no? Ito po, ginosting ka po nitong taong to, no? Parang ang dami po niyang opportunity na pwede kanya kausapin, pwede siya magpaliwanag, pero mas minabuti niya pong hindi na lang kayo mag-usap kasi hindi niya po kayang i-explain sa iyo lahat, hindi niya po kaya lahat, and sa nakikita ko po ay lalo po siya magiging magulo sa mga susunod na araw. Hinangad niya po ang kanyang freedom, pero ngayon nakabaliktad na, parang nagsisisi na siya na nawala siya sa ulirat at nawala daw po siya sa piling mo, no? Yan po talaga ay isa sa mga malalaking pagkakamali niya, no? Yung isa sa pinakamalaking pagkakamali niya talaga ay yung inakala niya na hindi ka na niya kailangan at hindi ka niya na mahal, no? And madilim po ang mundo nito ngayon, The Lantern in reverse is talagang magulo po ang buhay nito, magulo po ang direksyon nito. Parang meron lang pong nag-guide sa kanya kahit papano, no? Pero sa totoo lang, kahit ano pang gawin mo dito, maiisip ka po ng person na to, no? Wala no? Talagang, ayan, sinaksak niya sa likod, sinaktan ka niya, talagang lahat ng pananakit na pwede niyang gawin sa'yo ay ginawa niya na, at talagang sa nakikita ko, medyo may katigasan ito, no? Parang ang pakiramdam niya po somehow is hindi niya alam na hanggang kailan ba to talaga, no? And sa nakikita ko, hindi niya talaga kakayanin, no, ang lahat ng buhay niya nang wala ka sa tabi niya. Well, akala niya lang kaya niya, pero yun pala, the truth is hindi niya kaya talaga, no? And sa nakikita ko, may bago siyang mga pinaniniwalaan, perspective, no? Medyo sa nakikita ko may nanira sa'yo, naniwala naman siyang agad, and hindi niya muna sinigurado kung okay ba o tama ba lahat ng narinig niya sa'yo, no? Parang ayan, napakasaklap po ng
mga pangyayari, no? Para na siyang sasabog na bulkan, ano? Parang yung pakiramdam niya ngayon is kunwari tame siya, kunwari tahimik siya, but the truth is, ayan, no? Para na siyang sasabog minsan na bulkan na hindi niya po masabi-sabi sa iyo kung ano yung nararamdaman niya. Parang hindi niya rin po masabi sa iyo ano lahat, ano? And para siyang nalulunod sa mababaw na fish pond, ano? Parang ang dami-dami niya kasing ginawa na kasalanan sa iyo. Tapos ang lumabas pa na ikaw ang dahilan ng hiwalayan, na nagsawa lang siya dahil panay ka duda, or nagsawa siya kasi panay ka pagbibintang, pero hindi pa rin po enough yung lahat po ng sakit na binigay niya sa iyo para dyan, ano? You're just being honest sa lahat ng nararamdaman mo, at hindi po ibig sabihin nun ikaw ay palaaway or pala issue, no? Talagang mahirap po para sa kanya na hindi kayo magkasama ngayon. Pinanghihinaan po ito ng loob, sa totoo lang, no? Hindi siya yung tipo ng malakas ang loob sa mga bagay-bagay. Nanghihina po ito, and sa nakikita ko, mahirap po para sa kanya. Ang lahat ng nangyayari sa kanya ay talagang pabaliktad, ano? Halos magkumahog na lang po ito, parang manok na nagagano, na nagkakalkal dahil wala na po talaga siyang magawa, no? And sa nakikita ko, maraming the tower, no? Tower ito, no? Parang failure po siya sa lahat ng bagay, no? Kahit na hindi niya sisihin, talagang sa nakikita ko sa mga susunod na araw, no? Talagang iisipin mo na yung future mo, no? Samantalang siya naka-hold on siya, or naka-hold lang siya sa buhay na meron kayo noon, ano? At kahit po sabi mo sa akin na meron na to, may iba na to, hindi ka po mawawala sa isipan niya, to be honest with you, no? Hindi ka po talaga mawawala, no? And sa nakikita ko, kahit naman anong gawin mo, kahit iwasan mo tong taong to, kahit ilagay mo at isiksik mo sa utak mo na hayop tong taong to, may puso pa rin po yan, tao pa rin po yan, ano? Kaya may mga times na hindi mo akalain, parang ikaw ay nalulungkot or bigla ka na lang naiiyak or hindi ka po makatulog sa gabi. That is because yan po yung mga times na iniisip niya po kayo, no? Kaya kahit na anong gawin mo, no? Sabi nga, spread your wings and fly, ano? Sabi nga yan, ano? Kailangan mamayagpag ka sa sa mga bagay-bagay sa buhay mo, kasi kung hindi, kakainin ka po talaga ng lungkot, no? And sa nakikita ko, talagang hindi siya titigil, ano? At magkakaroon ka pa ng hustisya, no? Talagang sa nakikita ko, marami akong nakikita dito na magiging yung hustisya talaga para sa iyo, no? Talagang nandiyan na, malapit na dumating sa iyo yung hustisya, yung hiningi mo. Yan, lahat po yan ay ibibigay sa iyo, no? Ingatan mo lamang po ang iyong sarili, dahil lately parang hindi ka nakakatulog, lagi kang puyat sa tulog, ang dami mong stress, ang dami mong trabaho. Pero alam niyo po ba na importante pa din po sa isang tao yung may pahinga ka, no? Kasi yung katawan mo, pag-isip ng isip, paglungkot na lungkot sa mga bagay-bagay, worry, ang dami po niyan, ano? So, talagang nagmamanifest po sa inyong katawan, ano? So, kaya mag-ingat lang po kayo dyan, ano? And para hindi po kayo madamay sa energy, no? So, may wall po din kayo dapat sa kanya. Hanggang ngayon, ikaw dapat ay may wall pa rin sa taong ito, no? So nakikita ko, nahihirapan siya talaga ngayon, ano? Lalo na papasok ang ghost month, ano? Kasi very draining to. Diyos ko, alis pa naman tayo para bumili, pero nakaka-drain, ano? So talagang, ayan, nasusulpot, lilitaw. Hindi lang natin alam kailan siya susulpot, pero malapit na po ito, no? Malapit na po talaga ito, and sa nakikita ko, mas magiging
okay, yung mas magiging okay at effective yung hindi mo siya iisipin dahil hayaan mo siyang mag-isip sa'yo. Okay? The soul, yan, nandiyan na rin yan, ano, parang dapat ang puso mo, hindi lang panay love life, no, kailangan mahal mo rin ang trabaho mo, no, bravery, no, so, itong taong to ay, matapang din to, no, at sa nakikita ko, talagang marami rin naman po talagang, ayun, no, matapang, marami talagang ikaw na dinaanan sa buhay na nalagpasan mo talaga. And sa nakikita ko, tuloy mo lang po yan kasi come next year, yung early mas magiging maayos po ang buhay mo, no? Mas magiging maayos, mas magiging okay, less stress. Pero syempre, kailangan pa rin po talaga na pangalagaan natin ang ating mga sarili, no? Hindi pwedeng panay pagka ganyan na naaalala mo, magtatrabaho ka, panay trabaho, tapos kakalimutan mo siya, tapos kinabukasan, pagka wala ka na namang ginagawa, iisipin mo siya, ayun na naman, magtatrabaho ka na naman ulit, no? So, kailangan talagang i-detach mo po yung sarili mo sa kanya, no? Yan ang pinaka i-detach mo sa kanya. Okay? So, yan lang po ang ating fourth reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko po kung ano po ang feelings nyo right at this very moment. And for those of you who would like to give me a super thanks or who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po lang po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Okay? At ang lagi ko naman pong payo sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family is that I love you all from the bottom of my heart. Always remember that when you wake up each day, you do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, and always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. Magkita-kita po tayo ulit bukas for another set of reading. For the meantime, panoorin nyo muna po yung first, second, yung third kanina at ito pong fourth. Bago po kayo tumalon dito sa ating fourth reading of the day. Okay? God bless you all at ako po ay magbabalik bukas for another set of reading. God bless you and I love you all. Bye!
Bagayan ni Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan, bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Ano naman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nasa timbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, bye-bye labay po. God bless po. Ingat. Pabigay po si Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato po, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? Oras ka eh. Hindi na size yan, nasa iba. Kalagala. Ay talaga? Salamat po. Nalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oh, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako natutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Ako po. Pabigay Si po. tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Tingnan lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng puso. Hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Ano mo siya, Lies, pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pangdagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Ano? Dapat may tatawin lahat. Ano kami yun, nalilito ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay.